Sigurado kayo ko, kung musunod ka sa sabat sa Ginoo, makita sa Biblia, Seventh-day Adventist ka. Pero kung musunod ka sa sabat sa Romano, nga makita sa Encyclopedia Google, Romano Katoliko ang reliyon ron. Magpili ka ng duha, sa Ginoo o sa Romano. God bless. Ambot og anus kaha na hitabo nga naay koneksyon ang Seventh-day Adventist sa mga Sabbath keeper nga nakasulat sa balaang kasulatan. Never po ko nakabasa nga naay mga apostol nagtudlo nga sakop sila sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist Church natukod lang ni adtong 1863 nga gitukod og mga Amerikano na sila Ellen G. White, James White, J.N. Andrews, o gitawag og Joseph Bates. Kana nga mga tao wa na koneksyon sa balaang kasulatan. And at the same time again ang mga Sabbath keeper nga gilatid na sa balaang kasulatan, nag-refer kana sa mga Hudyo o ang ilang religion, Judaism, dili Seventh-day Adventist. So kung ato ang sundon ang ilang pangunahuna, kung magbasa daw ako ng Biblia, pag makabasa daw kuno ka og tawag ining Sabbath keeping, kung Seventh-day Adventist daw ka, wrong. Dapat magpamimbro sila sa gitawag og Judaism. Kaya kung sa Seventh-day Adventist sila magpamimbro, so puti pasabot, nangilad sila. Nga naman, kaya kanang mga Seventh-day Adventist nga, kanang giingon nila nga sila daw kuno tawag ining tinuod, mga piki man na. Dili man na iya sa Ginoong Jesucristo. Ug samot na nga, wa ni kalabutan sa gitawag og Judaismo. Kanang pagpahulay o pagsimba sa adlong Domingo, usa ka na ka Kristohanon nga gitawag og buhat. Ngano man kaya pinakaunang nagsimba kang Ginoong Jesucristo manggod ang mga apostol. And after the apostles, ang ilahang mga disipulo, sa unang adlaw sa simana sila, nagasimba kang Ginoong Jesucristo, nagatigom sila. O sa unang adlaw sa simana, nagasimba sila kang Ginoong Jesucristo, pinaagi sa pagtipik-tipik sa gitawag og tinapay nga sa karon at ang makita nga mao nang gitawag og Santos nga Misa. So buti pasabot kung mayroon ka nga ang pagsimba kang Kristo sa adlang Domingo gikan na sa Romanong Pagano, wrong. Mali kay ang Romanong Pagano, wala man sila kanang fix nga adlaw nga igsimba. Di ba ka makabasa sa kasaysayan nga ang mga Romanong Pagano na sila fixed day sa adlaw silang pagsimba. Pero pag Romano Katoliko, refer ka na sa Christian Church ka nag-exist from the 1st century AD until now. Buti pasabot mo ang iglesia ang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So ang mga buhat ni ining moong gitawag og punduka haom sa balaang kasulatan. So lahi ng Romano, lahi pud ng Romano Katoliko. Kini nga tong higala manggod nga member sa Seventh-day Adventist, mura og gibutahan ba? Ngano man kay di nakabalo mo distinguish unsay kalainan sa Romano ug Romano Katoliko. Kay para nila tanang kiling-kiling ice cream. Dako kay ang diferensya. So mo na mga higalag mga igsoon So kung nagabasa kag Biblia, ang mga Hudyo naa sila adlaw igpapahulay mo nang gitawag adlong Sabado. So kung mosunod ka ana unya dili ka sakop sa Judaismo, piki ka. Save the Seventh-day Adventist. Karon kay naa naman to sa panahon Kristiyano, si Kristo nagtukod mo og iyang kaugalingong iglesia, naapod siya kaugalingon pong adlaw sa pagsimba. Nga wala maguba ang esensya sa adlaw ipapahulay. Unsa man ang esensya sa adlaw ipapahulay? Ang esensya sa adlaw ipapahulay mao ang pagsimba sa Dios. Ug ang kanang adlaw ang mga apostol o nagsimba si Kristo adlaw gitawag og Domingo, pagkahuman after sa mga apostles, adlaw-adlaw nila nagihimo. Ug ang mga disipulo from 1st to 3rd century, adlaw Domingo ang ilang adlaw nga pagsimba. So kung adlaw nga pagsimba gisgutan or sa mga Kristiyano na adlaw nga pagsimba, walang adlaw Domingo, dili adlaw Sabado. So kung tinuod kang Kristiyano, dili adlaw Sabado yung pagsimba kundi dili adlaw Domingo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sano de Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ng mga hayop at mainit-init na panahon. Ito ay mga buwan ng Marso, Abril o Mayo. Isa po itong baseless presentation concerning sa pag-counter po nila ng Panginoong Jesucristo ay isinilang noong December 25 o yung buwan at petsa ng kapanganakan po niya, December 25. First argument po nila, winter daw po sa panahon na yon. Partly correct, partly wrong. Bakit po? Kasi number one, partly correct, kasi nag-uumpisa po kasi yung winter season ng Bethlehem, or particularly yung Israel mismo, nag-uumpisa po yung winter season po nila at the last week or in the last week of December. Then pagkatapos yung pinakamalamig po nila mga around January to February, yung pinakamalamig. So ibig sabihin sa panahon na yan, yes, pasok po siya sa winter season po nila pero hindi pa po gaano kalamig sa panahon na yan. And at the same time, ang Israel po kasi or ang Bethlehem po kasi, yung temperature po kasi niya sa panahon po ng December, 60 degrees Fahrenheit to 41 degrees Fahrenheit. Ang pinakamalamig, pag sinasabi po natin yung pag mag-snow na po, aabot po siya bababa po siya ng 32 degrees Fahrenheit. So, ibig sabihin, sa panahon ito, sa December 25, approximately, yung tinatawag na temperature po niya, aabot po siya ng 61 degrees Fahrenheit to 55 degrees Fahrenheit. Sa December, yan po yung record po kasi, sa December 25. So, ibig sabihin, hindi po gaano kalamig yung tinatawag na temperature sa Bethlehem sa panahon ng December 25. And syempre, ito po yung normal temperature po ng normal temperature ng tinatawag na Bethlehem. Kung i-compare po natin ito sa Pilipinas, itong Baguio, ang po nila, yung temperature po nila, bababa po siya ng 43.34 degrees Fahrenheit. Meron pa po tayong makikita mga hayop na lumalabas o pumapasyal. So, ibig sabihin, kung sinasabi po nila na grabe kalamig, hindi na po makalabas yung mga hayop, nakalabas nga yung mga hayop sa Baguio, 43.34 degrees Fahrenheit. How much more doon sa Israel? Na yung December 25, approximately, yung temperature po niya, 61 degrees Fahrenheit to 55 degrees Fahrenheit. Kasi yung pinakamalamig po nila, mga sir at saka mga ma'am, pagdating po ng kasi January po kasi, yan po yung pinakamalamig po nila na aabot po ng 40 plus degrees Fahrenheit. Yun na pagkatapos, pag magsusnow, yung lugar po na magsusnow, ang temperature po nila 32 degrees Fahrenheit. So, ibig sabihin, yung Bethlehem, hindi po mangyayari na tinatawag na mag-snow po siya. Kasi ang pinakababa at pinakamalamig po nila na temperature, 42 degrees Fahrenheit. Hindi po 32 degrees Fahrenheit. So, number one po yan. Number two, yung sinasabi po nila na hindi na po makalabas yung mga hayop, particularly yung mga sheep. Kasi sa presentation po kasi ng banal na kasulatan na meron po mga hayop na nakita na nasa labas. At meron po yung tinatawag na mga pastol. Actually, kung titingnan po natin yung even ngayon, December 25, ang dami-dami pa pong mga lumalabas na mga hayop eh.
And then meron din po silang mga pastol. Kung titingnan po natin yung lugar ng Bethlehem, and marami po tayong mga kapatid ng mga Katoliko na nandoon at pinipicturean po nila, nag-take po sila ng photo para ipakita sa buong mundo na sa December 25 doon sa Bethlehem hindi po mag-snow. So ibig sabihin libre po yung mga hayop na gumagala sa panahon na yan. And at the same time, kahit na mag-snow, meron pong perseverance yung tinatawag na mga sheep and lambs kung ang temperature po niya from 60 degrees to 41 degrees Fahrenheit. Makakatagal pa po sila. Ang hindi lang masyado makakatagal yung lamb, yung mga bata na mga tupa pag magsusnow na. Pero mostly itong sheep, itong mga tupa sa panahon ng December 25 doon sa Jerusalem, particularly sa Bethlehem. So hindi po balakid po sa kanila or hindi po parang sabi sa ipababag sa kanila na hindi po sila makalabas sa panahon na yun. Bakit po? Kasi again, hindi po mag-snow and makaka-persevere po sila. So itong sinasabi ni Kuya Kim, baseless po ito eh. Siguro baka ang kinukot po niya na sinasabi po niya mga eksperto, yung mga kasamahan po niyang protestante, mga kasamahan po niyang born agoy. Pero sa mga facts, kung titignan po natin mga according sa studies ng mga talagang experts, meron po tayong mga aklat na binabasihan ng mga exegetes. Yung mga Bible scholars, itong tinatawag na mga eksperto sa temperatura, ayun, sinasabi nila na ang Bethlehem, hindi po siya mag-snow or ang pinakamalamig na panahon sa Bethlehem, hindi po December, kung hindi January to February. So, yan po mga sir. So, huwag po tayong maniwala, mga sir, mga mama, nasasabihin po nila na hindi daw po isinilang ang Panginoon. Imposible daw po kasi nakalabas daw po yung mga hayop at time. No. Hindi po. Bakit po? Kasi sa panahon na yan, komportable po ang mga hayop na lumalabas. Bakit po? Kasi yung temperatura po nila, kaya po ng mga hayop. Even nga yung aso, kaya po nila. So, yan po mga sir at saka mga